Ang Heavy Knight ay isang class na nakafocus sa pagdepensa na may tungkuling umakit ng kalaban at protektahan ang mga kasamahan. Bagamat pang-hero man ang karakter, kumpara sa ibang defensive class ang kakayahan nito ay limitado. Sobrang baba ng attack power nito na halos hindi makapag-level up mag-isa, kung kaya ang Heavy Knight class ay tinuturing na basura sa party. Simulan natin ang kwento sa isang lalaki na nakatira sa isang malaking mansyon. Mula noong bata pa tuwing may natututuhan siyang bago, nararamdaman niyang tila alam na niya ito noon pa. Ngayon ay dadalo siya sa seremonya ng Divine Blessing sa edad na 15, na nakalaan lamang para sa tagapagmana ng pamilyang Edvan. Kabado ang binata kaya ipinaalala ng kanyang ama na magtiwala lang sa Sword God, kaya agad naman itong nagdasal. Maya-maya, isang magic circle ang bumalot sa katawan nito na pinasundan ng pagbibigay ng kanyang class. Alam na alam ni Elmas ang tungkol dito, dahil ang kasalukuyang mundo ay katulad mismo ng online game na kinahiligan niya sa tunay na mundo. Dito na mapag-aalaman na na-reincarnate siya sa ibang mundo, at sa isang taong kabisadong-kabisado ang laro napakalakas ng tiwala ng binata sa sarili. Dahil sa kaalaman sa laro, pumiling ito na makuha ang pinakamalakas na class sa lahat. Kaya naman nang makitang natanggap niya ang Heavy Knight class, sinabi niya agad na matagumpay ito. Akala nito ay matutuwa ang ama, ngunit nagalit ito at nagtanong kung nagkakamali ba siya ng sinasabi. Lumalabas na ang mundong ito ay nagpapahalaga lang sa mga class na malakas sa partikular na stat, habang ang mga class na nangangailangan ng kasanayan at komplikadong build ay binabasura. Kaya, galit na galit ang matanda at sinabihan si Elmas na walang silbi. Kahit sinubukan nitong ipaliwanag na ang Heavy Knight ay may mataas na HP at depensa, hindi pa rin ito pinansin ng ama. Pagkatapos magsalita sinuntok nito ang binata kaya tumalsik ito sa sahig na duguan ang mukha. Habang tensyonado ang silid, isang dalaga ang naglalakad, at unti-unting pinakita kung gaano ito kaganda at marami pa nga ang nagsimp sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay nagchichismisan na siya ay anak ng Branch family, ang dalagang ito ay nagngangalang Malas na kaibigan ni Elmas noong bata pa. Ngunit, dahil siya ay anak ng Branch family, sa nakalipas na 5 taon ay halos hindi na sila nag-uusap. Nang marinig ng ama ni Elmas ang kahilingan nito na isagawa ang seremonya ng Divine Blessing, agad naman itong pumayag. Tumahimik ang kapaligiran na nagpadama kay Elmas na may masamang mangyayari, at maya-maya ay ipinakita ng resulta na ibinigay kay Malas ang class na Master Swordsman. Agad itong ngumiti na parang baliw, at humingi ng paumanhin sa pag-agaw sa class na dapat ay kay Elmas. Nang makita ito ng ama, agad itong natuwa at kinilala si Malas bilang anak, kasabay ng pagdeklara na ito ang magiging tagapagmana ng pamilyang Edvan. Dahil dito, natulala si Elmas nang makitang basta tinanggap ng ama ang dalaga bilang kapalit. Nakitatay din agad si Malas, at sumipsip na ang posisyon bilang tagapagmana ay masyadong mabigat para kay Elmas. Pagkatapos nito, opisyal siyang itinakwil ng ama mula sa pamilya, dahil ang pagsilang ng isang Heavy Knight sa pamilyang Edvan ay ang pinakamalaking kahihiyan. Kahit sinubukan ni Elmas na ipaliwanag na ang class na ito ay napakalakas, pinatahimik lang ito ng ama at pinapalayas kasabay ng banta na tatapusin ito kapag ginamit pa ang kanilang pangalan. Napangiti si Malas habang naiiwang tulala ang binata, at dahil walang gustong makinig nagpa siya itong lumisan sa lugar na itinatakwil na siya. Binigyan siya ng kaunting pera at agad na pinalaya sa araw na iyon, nawala ang kanyang tahanan, nawala ang kanyang katayuan, maging ang kanyang pamilya ay tumalikod sa kanya, habang nanatili si Malas sa mansyon na may ngiti ng tagumpay. Dahil dito, nagpatuloy si Elmas sa paglalakbay hanggang sa makarating sa labas ng palasyo. Sa ibang dako, makikita ang maraming adventurer na nag-uusap kung paano ang sunod na misyon, kung paano magpo-promote, at may ilan na tila gusto gamitin ang iba. Pagkarating kumuha agad si Elmas ng murang kwarto, at bagamat nawala sa kanya ang lahat ay malakas pa din ang loob dahil hawak ang Heavy Knight class. Napansin nito na ang disenyo ng lugar ay naiiba sa laro kaya kailangan niyang mag-imbestiga, ngunit bago ang lahat ay kailangan muna niyang suriin ang class at ang skill system. Sa kabutihang palad, ang mga natatanging kakayahan ng class ay nananatiling tulad ng sa laro. Sa pagpapaliwanag tungkol sa skill tree, ito ay isang sistema na nagpapahintulot sa user na pumili ng mga kasanayan na angkop sa class. Si Elmas ay kasalukuyang may 5 skill points na ibinigay matapos ang pagtanggap ng class, at ang paglalaan ng mga puntos na ito ang magiging basehan ng buong kapalaran niya sa hinaharap. Ang skill tree ay nahahati sa 2 uri, ang una ay ang fixed skill, at ang ikalawa ay ang random skill na naitatakda matapos piliin ang class. Sa mga iyon, ang Oath of Heavy Armor ay kilala bilang pinakabasurang skill ng isang Heavy Knight. Maaari itong makinabangan kung lagyan ng sapat na skill points, yun nga lang ay komplikado gamitin.
Ang defense booster ay hindi makakapagbukas ng bagong skill pero pwede nitong itaas ang defense index. Ang beginner swordsmanship ay maaaring maitaas sa advanced swordsmanship na may kasamang special item. Sa huli, nagpa siya si Elmas na ilagay ang 5 skill point sa Oath of Heavy Armor, nagbigay sa kanya ng skill na Rampart Reflection at plus 10 sa defense, kaya ngayon ay handa na siya. Kasunod nito, suot ang basic equipment ay nagtungo siya sa kabundukan at bahagyang nagmasid sa kapaligiran. Maya-maya lang isang level 2 na palaka ang nagpakita kaya siya ay naalerto. Mabilis itong sumugod, ngunit sa paggamit ng binata ng Rampart Reflection ay agad din itong natalo. Dahil doon nag-level 2 agad ang bida, at pinaliwanag na kapag nasalag ang isang melee attack ay gagana ang Rampart Reflection na bibigyan ng damage ang umatake base sa defense nito. Sunod pinulot ni Elmas ang level 2 Magic Stone, nang biglang makadinig siya ng humihingi ng tulong mula sa unahang dako. Pumunta ito upang tingnan at nakita niya ang isang lalaki na pinapalibutan ng buong hukbo ng mga palaka. Agad sumulong ang binata at sinabing basic lang ito, ngunit nag-alala ang lalaki dahil baguhan ito lalo nang malaman na kaka-level 2 pa lang ng binata kanina. Naduwag ang lalaki at nagmungkahi tumakbo, subalit kalmado lang si Elmas at pinag-aaralan ang sitwasyon. Sabay-sabay na sumugod ang mga palaka kaya agad ginamit ni Elmas ang Rampart Reflection, dahilan para hindi man lang makatagos ang kahit isa sa mga ito. Dahil may plus 10 na sa defense, alam ng binata na kaya niyang suluhin ang atake ng mga palaka at matrigger ang Rampart Reflection. Ubos-talbos ang kalaban kaya napapatanong ang lalaki kung sino ba raw talaga ito. Dahil sa opisyal na pagtatakwil ng ama, pinakilala ng binata ang sarili bilang si Elmas ang Heavy Knight. Matapos talunin ng mga palaka, nag-level 8 ang binata at nakuha ang title na Unwavering One. Matapos muling suriin ang status board lumapit ang lalaki at nagpakilala bilang si Ares, sinabing iniwan niya ang nayon upang maging isang adventurer. Nagpasalamat ito kay Elmas, ngunit ayon naman dito na wala iyon lalo't nakatulong din ang mga palaka para mag-level up siya. Nang marinig iyon inanyayahan ni Ares si Elmas na bumuo sila ng party dahil alam niyang ang isang heavy knight tulad nito ay tiyak na iiwasan ng iba, nagresulta para maalala ng binata kung paano binasura ng ama dahil sa pagiging heavy knight. Sa kabilang banda, naniniwala si Ares na espesyal ang binata at magagawa nila kahit ano kapag magkasama. Ganun pa man, tumanggi si Elmas sa alok kaya nagtaka ito dahil ang isang heavy knight ay hindi makakapag-level up mag-isa. Karaniwang effective ang defensive class sa isang pangkat sa pamamagitan ng pagharang sa atake ng kalaban at pagprotekta sa kasamahan, subalit kung sasali ang binata ay matatagalan siyang mag-level up dahil maghahati sa experience points. Bukod pa dito, bilang isang heavy knight, hindi siya makakatiyak na makikinig ang mga kasamahan sa kanyang utos. Patuloy pa ring sumusunod si Ares at hiniling kay Elmas na pag-isipang mabuti, at habang nagsasalita ito ay isa na naman palang halimaw ang nakamasid sa kanila. Nang mapansin ni Elmas na may kakaiba, huminto siya at nakiramdam, at sa sandaling iyon isang gagamboy ang lumabas at lumapag sa harap nilang dalawa. Agad na naghanda ang binata para lumaban, habang si Ares ay hindi maintindihan kung bakit narito ang halimaw. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Arendite, isang level 60 na doble sa level ni Elmas ngayon. Meron itong laso na may slow effect kasama ang Flame Claw, at gumamit ito kanina ng skill para itago ang presensya. Ang Rampart Reflection ay walang silbi sa mga kalaban na mataas ang level, kung ang depensa ni Elmas ay hindi doble sa atake ng kalaban, hindi matutugunan ang kondisyon para magamit ito. Alam ng binata na pag tinamaan siya ng Flame Claw ay pulbos siya, habang sinisisi ni Ares ang sarili at pilit sumulong para patakasin si Elmas. Nang makita ni Elmas ang takot nito sinabi niya sa lalaki na siya na ang bahala, ngunit malaki ang duda ni Ares dahil level 16 na itong kalaban at mabangis talaga. Dahil sa pag-level up kanina may 7 skill points ang binata, agad nito yung nilagay sa Oath of Heavy Armor at na-unlock niya ang skill na Disarm. Isa itong skill kung saan kapag nakatama ang binata sa kalaban ay kaya nitong ibaba ng 20% ang atake ng kalaban sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos nito, agad na tinutukan ng binata ang gagamboy at nagdeklara ng digmaan dito. Mabilis na sumugod ang halimaw subalit madaling naiwasan ng binata at bagamat maaari siyang mamatay anumang oras ay nasa sabik dahil adik sa labanan. Matapos ito umakyat ang gagamboy sa puno at umikot-ikot bago umatake, subalit dahil kabisado na ni Elmas ang attack pattern nito ay madaling nakakaiwas. Sunod gumawa ng magic circle ang halimaw at nagpakawala ng poison beam, subalit sinalo lang ito ni Elmas at sumugod upang patamaan ng disarm ang halimaw. Bagamat mababaw ang sugat ay na-debuff ito, dahilan para magalit ang gagamboy at gumamit ng flame claw na nagpayanig sa lugar.
Akala ni Ares na one-hit delete ito ngunit laking gulat niya nang nakapag-aura farm pa si Elmas, hindi pala gumana ang Flame Claw dahil kulang na ito ng isang mana matapos gumamit ng Poison Beam. Doon na sumugod si Elmas para magpatama ulit ng disarm kaya 40% na ang bawas sa atake nito, at bukod doon ay may plus 10% siyang defense dahil iyon ang buff ng Unwavering title kapag siya ang Yamado. Naghabulan ng mga ito at muling nagpalitan ng atake, at habang nagtatakbuhan sila ay nagugulat na lang si Ares. Kasunod noon, inakit ni Elmas ang gagamba at nag-ipon ng mana upang gamitin ang Rampart Reflection, kaya sa pagsugod ng gagamba ay tumalsik ito, saka pinasundan ng binata ng pagtusok sa ulo nito para tapusin ang laban. Nag-level 12 agad si Elmas dahil dito, at sa kasalukuyan ay nagawa na niyang i-max ang Oath of Heavy Armor kaya napareklamo ang system ng dagdagan niya ito. Habang napagtanto ng binata na pareho lang ito sa nilaro niya sa totoong buhay, na-unlock niya ang skill na parry at sa ngayon ay nabuksan niya na lahat ng basic skills. Dahil dito, labis ang pagkamangha ni Ares at humingi ng paumanhin sa pag-underestimate sa kakayahan nito. Biglang pumangit ang mukha ni Elmas dahil sa lason na tinamo kanina, kaya sa huli ay nakapag-alok ng tulong si Ares na dalhin ito sa bayan. Matapos iyon ay doon na din nagpaalam ang mga ito sa isa't isa, ngunit nang subukan matulog ng binata ay binangungot ito at naalala ang pagtatakwil ng ama at ang pag-trash talk ni Malas. Kasunod nito, pumunta siya sa Adventurers Guild sa lungsod ng Rondam upang magparehistro bilang adventurer. Pagkapasok pa lamang nito, pinagtinginan siya ng mga tao roon ng may panghahamak matapos magpakilala bilang isang Heavy Knight. Hindi na lang ito pinansin ni Elmas at nag-focus sa pakay, at matapos ang pirma ay opisyal na siyang naging F-rank adventurer na kanyang kinatuwa. May 7 rank ang adventurer mula F-rank hanggang S-rank, at kung gustong pumasok ng isa sa dungeon ay kailangang may E-rank na kasama sa party. Bukod pa dito, hindi ma-level up ni Elmas ang Oath of Heavy Armor dahil sa mababang rank kaya ganado siyang magpataas. Kinuha nito ang bag ng Magic Stone, ngunit doon pa lang ay hinamak na ito ng ilan dahil tiyak na walang kukuha dito bilang party member. Kinumpirma ng receptionist na matagal bago magka-party ang isang defensive class, kaya isinantabi muna ng binata ang bagay na ito at nilabas ang mga Magic Stones para ipalit ng pera. Nagulat ang mga adventurer, at maging ang receptionist ay napatanong kung tinalo nga ba nito mag-isa ang mga halimaw. Para sa mga adventurer ay gumagamit ito ng cheat para manalo, ngunit wala ng paki si Elmas dahil adventurer na siya ngayon at may pera na din. Ito na ang simula ng kanyang legend, subalit nang magtanong kung may promotion quest ay muling nagulat ang receptionist. Nang sumapit ang gabi, isang grupo ng mga adventurer ang nagtipon sa sementeryo ng lungsod upang maghanda sa isang raid quest. Sa kasamaang palad, agad kinumpronte si Elmas ng kapitan ng party na si Gotan dahil akala nito na hambog siya, naniniwala ito na ang pagpaslang ng binata sa level 16 gagamboy ay isang kasinungalingan. Nagbanta ito na tuturuan si Elmas na hindi madali ang pagiging adventurer, kaya bigla na namang pumangit ang gwapo dahil sa pressure. Bagamat naipit sa sitwasyon ayaw ni Elmas na palampasin ang chance na maging E-rank, kaya yukod ulo nitong sinabi na turuan siya ng kapitan. Kumalma ang matanda kahit ayaw pa din sa pangit na mukha ni Elmas, saka inutusan nito si Til na gamitin ang search spell para hanapin ang mga kalaban. Binunot ni Til ang espada at itinuro sa langit kung saan lumabas ang magic circle, at maya-maya lang ay nakahanap ito ng mga kalaban sa di kalayuan. Nagbalita si Til na may isang hukbo ng kalaban at ang bilang nito ay umaabot sa 30. Agad naman itong sumipsip sa kapitan na e-promote siya, saka binalingan si Elmas dahil nakarating pala dito ang balita tungkol sa binata. Habang hinahamak nito si Elmas sinuri ito ng binata at nalaman natin na Red Mage pala ang kupal, may mataas na physical stats, may kasanayan sa paggamit ng attack at healing magic at ilan pang support skills. Kahit harapan ng binastos ipinagmalaki ni Elmas ang pagiging Heavy Knight, kaya sa huli asar talo ang hambog at tumahimik na lang. Ayon sa kaalaman ni Elmas ang Red Mage ay di gaanong maganda, bagamat marami itong skill na pwede matutuhan ay wala namang mamaster kahit isa. Ganun pa man, sa mundong ito ay mas pinahahalagahan ang easy class kaya medyo kilala na agad ito. Ipinaliwanag ni Gota na ang hukbo ng kalaban ay pinamumunuan ng Bullhead, bilang isang D-rank adventurer ay siya ang haharap dito habang inutusan ng iba na lumayo at mag-focus sa pagpatay sa mga minions. Habang nababakla ang kalalakihan sa party dahil duwag, alam ni Elmas na ang Bullhead ay tinatayang aabot sa level 30. Kahit walang attack skill ang roar nito ay may kakayahang mag-summon ng undead kaya delikado pa din.
Samantala sa kanilang panig, si Goton ay isang level 40 adventurer kaya mataas ang chance nilang manalo. Ang problema ay puro duwag ang kanilang kasamahan, may dalawang couple na bida-bida, isang walang kwentang leader, kaya bumaba sa 80% ang win rate nila. Dahil doon, nagmungkahi si Elmas na magbigay si Goton ng opisyal na utos at ipinaliwanag na maaaring ang report tungkol sa undead ay hindi tugma, ngunit sa halip na makinig inisip ng matanda na tinuturuan siya ni Elmas. Nang makita ito ni Till na pangiti ito, subalit pinaliwanag ni Elmas na baguhan lang siya kaya kabado, siguradong ganun din ang nararamdaman ng iba kaya yukod ulong humiling na magbigay ito ng utos para may direksyon sila. Kumalma na sana ang matanda nang biglang sumingit si Till, sinabing wag sila nitong idamay sa pagiging mahina dahil ang totoo ay ang defective class lang naman na tulad ni Elmas ang takot sa kalaban. Bagamat aminado ang iba na takot din, patuloy ng trash talk si Till at sinabihan si Goton na hindi na kailangan ng order dahil pwede naman umatras ang mga duwag. Nang walang ano-ano ay nagsilabasan ang mga undead sa lahat ng direksyon, at ang lalaking si Till na hambog kanina ay tila nahihi na yata agad sa pantalon. Napalibutan ng buong party at marami ang naduwag, subalit iba sina Elmas at Goton na agad naghanda para lumaban kasabay ng pagpapakita ng final boss. Agad inutusan ni Goton ang dalawang duwag na tagasunod para sa support laban sa boss, samantala nang makita ni Elmas na hindi naman espesyal ang sandata ng Ghoulhead ay sigurado na siyang mananalo sila. Inutusan nito ang iba pa na talunin nila ang mga minions, subalit sa kanyang gulat grupo ito ng mga walang bayag na nais lang magtago sa likuran ni Goton. Napagtanto ni Elmas na kaya duwag ang mga ito ay dahil first time makasagupan ng hukbo ng mga halimaw, bukod sa nakakatakot na sementeryo ay walang direktang utos si Goton kaya walang direksyon ang mga ito. Matapang nitong iminungkahi na maghati sila sa tatlong grupo at suportahan ang likod ng isa't isa, bagamat takot ay pumayag ang kalalakihan habang napatanong ang isa kung paano naman si Elmas. Sinabi nito na siya ang manggengunas sa frontline para dumipensa, ngunit duda ang karamihan dahil defective ang class nito. Nang magdadapa ang isa sumugod ang isang undead mula sa likod nito, pero mabilis kumilos ang binata na sinunggaban ng undead at pinari ang atake nito. Agad na nakipagbuno si Elmas sa mga undead at pinagpaperi ang mga ito, at gumamit pa ng disarm sa Kanagaura farm. Sa pagsugod ng mga kalaban gumamit ito ng rampart reflection na tumapos sa laban, kaya nagugulat na lang ang mga adventurer kung sino ba talaga ito. Sinabihan nito ang mga yun na humingi lang ng tulong at kanya naman sasaklolohan, pero sa huli ay nagawa niyang ubusin ng mag-isa ang mga undead, kaya tanong ng marami na sino ba raw ang defective class na ito. Umakyat sa level 16 ang binata, at sa puntong ito ay napakahalaga ng skill na parry laban sa isang hukbo ng kalaban. Hindi pa rin makapaniwala ang mga adventurer sa pagsolo nito at pagtalo sa mga kalaban, at ngayon ay nasabing mas nakakatakot pa si Elmas kesa sa mga undead. Sa wakas, lumakas ang loob ng mga duwag na makipaglaban hanggang sa maubos nila ng tuluyan ang mga undead. Napatanong ang isa kung maaari na nilang tulungan si Goton, ngunit sinabi ng binata na sa sobrang lakas ng Ghoulhead ay magiging pabigat lang sila kung sasali sa labanan. Sa panig ng matanda, nakipaghabulan ito sa halimaw hanggang sa magsagupan ng matindi, ngunit sa huli ay nagawa ni Goton na makapagpatama ng solid at sinundan agad nito ng hiwa sa mukha ng halimaw. Nagalit ng husto ang halimaw at tumawag ng kampon, pero agad itong tinalo ng matanda. Nang utusan nito ang dalawang duwag na tagasunod, kung ano-anong palusot ang pinagsasabi nito kaya sinabi ni Goton na hindi napo-promote ang mga duwag. Sinamantala ito ng Ghoulhead at umatake, ngunit madali itong naiwasan ng matanda at sumagot ng isang malakas na rock-shattering attack. Namilipit sa sakit ang halimaw kaya nagbunyi ang marami, subalit habang nakita ni Elmas na isang atake na lang ay matatalo na ito ni Goton, alam nito na nahihirapan ang matanda dahil sa mga minions. Susugod na sana ang isa pero agad pinigilan ni Elmas nang biglang simulan kunin at kainin ng halimaw ang mga undead. Nagawa nitong makapag-heal dahil doon, at alam naman ni Elmas na isa ito sa bihirang kakayahan na pwedeng taglayin ng isang Ghoulhead. Ganun pa man, nagtataka siya dahil sobrang dami ng kinakain ng halimaw at sa pagsigaw nito ng malakas ay doon niya nalaman ang lahat. Mabilis na sumugod si Goton kaya agad itong pinahinto ni Elmas dahil delikado, at sa muling pagsigaw ng halimaw ay natigilan ang lahat habang minamalas ang pag-evolve nito. Pumasok ito sa tinatawag na existence evolution at naging isang madhead na level 40, kung kaya naman lahat ng adventurer maging si Elmas ay naramdaman na delikado ang lagay nila. Ang existence evolution ay isang bihirang kaganapan na nangyayari lamang sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Halimbawa, ang mga halimaw na gustong makatakas sa tiyak na kamatayan kapag naipit ay nagpapakita ng nakagugulat na potensyal sa pamamagitan ng pagbabagong anyo.
Kahit sa laro, hindi malinaw na ipinaliwanag ang eksaktong mga kondisyon para sa existence evolution, kaya naman ang sitwasyong kinakaharap ng kanilang party ay talagang tinamaan ng malas. Nahulaan ni Elmas ang atake ng halimaw kaya agad nitong pinaalis si Goton, ngunit huli na ang lahat dahil naipatama na nito ang blaster attack na nag-inflict ng pagkahilo sa matanda. Sinigawan ni Elmas si Till na tumulong dahil tapos silang lahat kapag bumagsak si Goton, ngunit dahil sa sobrang kaduwagan nito ay muling nakapagpatama ng suntok ang halimaw sa matanda. Bumagsak itong paralisado kaya tatapusin na sana ng halimaw, ngunit mabilis na gumamit ng parry si Elmas bagamat tumalsik pa din dahil sa lakas ng impact. Sinigawan nito si Till na siya ang bahala sa kalaban kaya gamitan nito ng heal at para heal si Goton, ngunit sinabi ni Till na wala siyang paralysis heal dahil sa magic attack inilagay ang skill points. Nakitaan ito ng binata ng pagiging novice sa pag-upgrade ng skill tree, ngunit wala na siyang magagawa kaya inutusan na lang ito na dalhin si Goton sa safe zone at pagalingin. Ang teknik ng Mudhead na nagdulot ng paralysis kay Goton ay aabutin ng 3 minuto bago mawala, kaya kung makakaya ni Elmas na tumagal sa laban ay maaari pa din silang manalo. Ganun pa man, ang laro ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa totoong buhay, pero determinado si Elmas na tumagal ng 3 minuto hanggang makabawi si Goton. Napatakbo sa takot ang isang adventurer hanggang sa sumunod na din ang iba pa, ngunit pabor iyon para kay Elmas dahil di din naman tatagos ang mga ito at magiging pabigat pa sa kanya kung sasali sa laban. Muling umatungal ang pangit na halimaw, habang alam ni Elmas na sa laban ng level 16 laban sa level 40 ay maaaring mamatay siya sa isang pagkakamali lang. Nagpakawala ng malakas na suntok ang halimaw na naiwasan naman ni Elmas, at agad itong nag-switch sa hide and seek strategy upang makahanap ng opening. Hinabol ito ng Mudhead at saka nagmasid-masid sa paligid, at makalipas lamang ang ilang sandali ng tago-taguan ay naghagis ng bato si Elmas. Pagliko ng Mudhead ay inatake niya ito, yun nga lang ay nahulaan pa din ito ng halimaw. Sa kanyang gulat ay naglaho ang Mudhead, kaya nang sunggaban siya nito sa likuran ay direktang tinamaan siya ng suntok nito. Sobrang layo ng tinalsikan nito pero sa kabila ng pinsalang tinamo at kasabay ng delikadong match-up, napangiti lamang siya dahil ang labanang ito ay sukatan kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Tumayo ito at sinugod ang halimaw, at habang nakikipagpalitan ng atake ang binata ay di makapaniwala ang adventurer na nagagawa niyang makipagsabayan. Ganun pa man, alam ni Elmas na kung lagi siyang iiwas ay maiipit siya kalaunan kaya kailangan niyang makapagpatama ng atake. Nilagay nito ang 5 skill points sa beginner swordsmanship skill tree at na-unlock ang skill na Vital Slice, isang skill ng paghiwa gamit ang dulo ng espada sa point-blank range na kayang puminsala sa kalabang mataas ang defense stats. Tumalo ng Mudhead at sumuntok kaya gumamit ng parry si Elmas, at pagkatalsik nito ay sumugod at dumaan sa ilalim ng kalaban saka nagpatama ng Vital Slash. Hindi makapaniwala ang halimaw na tinamaan siya, at bagamat tinuturing na basurang skill ang Vital Slash dahil gagana lang ito sa malapitang distansya ay perpektong skill ito para sa isang Heavy Knight. Alam ni Elmas na hindi ito sapat para matalo ang halimaw, kaya iniwasan na lang niya ang mga pag-atake ng Mudhead. Matapos parry ang halimaw trinash talk ito ng binata na nagresulta para masiraan ito ng ulo, ngunit sa puntong ito ay alam ni Elmas na tapos na ang kanyang trabaho. Sa ilang sandali lang sumulpot si Goton mula sa itaas at ginamit ang ataking Dragon Slayer Split, kung saan tumama ito sa ulo ng Mudhead at siyang tumapos sa laban. Umakyat ang bida sa level 23 at nakuha nito ang respeto ni Goton matapos makitang pumalag ito sa halimaw na muntik pumatay sa kanya. Pinasalamatan ito ni Elmas dahil muntik na siya kanina, subalit humingi naman ng paumanhin si Goton dahil tama ang sinabi nito sa pagkawalang kwenta niyang pinuno. Nagpa siya itong ibigay ang loot kay Elmas, isang level 40 magic stone na tiyak na magsasalba sa walang perang bulsa ng binata. Bukod pa doon ay mayroon ding kalasag na loot, isang rare drop na umakit sa atensyon ni Goton sa kabila ng mga pagpapalusot nito na he is a man of his word kaya para ito sa binata. Nakiusap itong tingnan na lang ang detalye ng kalasag, may pangalan iyong Demon Rage Shield na may plus 25 sa defense, may plus 8 sa sunod na atake kapag nasangga ang atake ng kalaban, at may presyong 3 milyon. Nainggit ang madla habang laking pasalamat ni Elmas dahil mas makakadepensa na siya, at makikita naman ang panghihinayang kay Goton. Matapos ito, nag-usap ang dalawa tungkol sa promotion kung saan siniguro ni Goton na laking kawalan sa guild kung hindi agad e-promote si Elmas. Binunyag ng matanda na sinabihan siya ng guild upang imbestigahan ang binata sa Pandaraya, ngunit dahil lumalabas na haka-haka lang iyon ay siya mismo ang susuntok sa mga utol sa promotion nito.
Biglang lumapit si Till at humingi din ng promotion dahil nakatulong din siya sa pagpapagaling ng matanda kanina, ngunit real talk ang kanyang inabot na isa siyang duwag na halos maihi sa pantalon matapos makita ang halimaw. Inutusan ito ni Gotan na magpalakas muna para hindi na maihi sa pantalon, kung kaya sa huli ay na kay Elmas pa din ang huling halakhak. Sa pagsikat ng araw ay tuluyan ding nagtapos ang raid quest at saka muling lilipat ang eksena sa lungsod ng Rondam. Pagkabalik sa guild, magkasama sina Elmas at Gotan na naghihintay sa payday gamit ang kanilang mga loots. Nakakuha si Gotan ng 330k sa Undead Magic Stone habang nakakuha si Elmas ng 600k sa Magic Stone ng Madhead. Bagamat okay ang hatian para sa dalawa, marami ang umalma sa kredibilidad ni Elmas at pati ang receptionist ay nagtanong kung si Elmas nga ba ang tumalo sa Madhead. Kung ano-anong panghahamak ang binato ng mga adventurer kay Elmas dahil lang sa defective class ang class nito, dahilan para magalit si Gotan at ibagsak ang kamay sa lamesa, sinabing ang pag-question ng mga ito sa kakayahan ni Elmas ay parang pag-insulto sa desisyon niyang e-promote ito. Matapos iyon ay nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa, dahil E-rank na siya ngayon ay natuwa ng husto si Elmas pagkat maaari na siyang pumunta sa dungeon upang mag-farm at magpayaman. Ang skill na Rampart Reflection ay maganda lamang sa mga unang yugto, walang kwenta din ang mga equipment niya ngayon kaya alam niyang kailangan mag-grind ng husto para lumakas. Sa kabilang banda, ang pinaka-goal ngayon ng binata ay mahanap ang skill book na Fang of Smoldering Insanity, isang rare na random skill tree kaya medyo mahirap itong hanapin. Kapag pinagsama ito at ang Oath of Heavy Armor skill tree ay sa katunay na Magi gising ang potensyal ng isang Heavy Knight, ang perfect form na magtataas sa class nito bilang di lang defensive class kundi offensive class na din. Ang Fang of Smoldering Insanity ang siyang susi sa perfect evolution ng isang Heavy Knight, subalit sa puntong ito ay wala siyang ideya kung saan ito mahahanap.